maglilingkod, katulong, kasambahay, at kasama sa lahat ng ating mga gagawin. Praise God. Yun po ibig sabihin ng servant. O maglilingkod o magpapagamit tayo sa ating Panginoon. Praise God. Tingnan natin yung mga pangyayari sa Bible. Tingin kayo sa inyong mga Bible. Yung mga walang Bible, meron kayong mga motor, sasakyan, ibinta nyo muna. Isanglan nyo muna. At, I'm sorry, baka mamaya mayroon na naman matisod. Praise God. Sabi ni Apostol Pablo, hayagan naming itinuturo sa inyo ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay kaligtasan sa bawat isa. Gusto natin maligtas, lagi tayong mag-aral ng Biblia. Magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ito ay nagdadala ng kaligtasan. May lugar ba ngayon na ligtas? Anong bansa ngayon ang ligtas? Alin bansa ngayon ang ligtas? Parang kanina madaling araw, mayroong news, balita, na mayroong po isang rocket na ipinadala, niregalo sa atin ng China. Praise God. Totoo ba yun? No? Praise the Lord. Bumagsak ito sa bandang Cagayan. Praise God. No, nanguumit lang yan mga yan. Sabi ng Biblia, kapag binato ka ng bato, gantihan mo ng tinapay. Ayan. Praise God. No? At talaga naman, wala naman tayong igaganti. Meron ba tayong igaganti? Kaya, gantihan natin sila ng salita ng Diyos. Yun ang mahigpit na kalaban nila. No? Isang kakampi natin na kahit minsan ay hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan. Praise God. Balik tayo sa ating pag-aaral. Buksan ninyo ang inyong puso, isip, upang ma-absorb po natin ngayong umaga ang salita ng Diyos. Dito walang matitisod. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. No? Walang uuwi sa bahay mamaya pagkatapos mag-text. Wala dapat. No? Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Magti-text pagkatapos ayan. Sana purihin ang Panginoon. Nakakatuwa ko minsan. Nagpapatunay lamang ito na tayo ay nabubuhay sa katotohanan. No. Kasi ang katotohanan, mayroon niyang pag-uusig. Persecution. Diba sabi ng Panginoon, kapag ang isang mananampalataya, ang number one niyang kaaway, ang kanyang manugang. Ang kanyang kapatid. Mga kapatid, hindi po yan literal ha. Baka mamaya, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ang kanyang manugang, ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa, hindi po yan literal ha. Praise God, baka mamaya, maiiba yung ating, ano ba yung ibig sabihin ng kapatid? Kapatid sa pananampalataya. Ano ibig sabihin ng magulang? Nakakatanda sa atin. Ano ibig sabihin ng manugang? Biyanan. Diba? Yung mga kaibigan natin, hindi po yan literal. Kaya ayusin natin kapag tayo nagbabasa ng Bible. Sabi ng chapter 6, hindi na tayo dapat mag-aral ng mga sanggol, yung mga salita na para sa bata, yung mga pagkain na gatas, panimulain, sabi-sabi, nakagisnan. Huwag na nating aralin yon.
Bagkos tayo ay magpapatuloy, kami, ako, kayo ay magpapatuloy dahil yun ang kalooban ng ating Panginoon. No? Chapter 6 ng Hebrew. Sa verse 7, nandiyan po yung makita yung reflection ng ating paglilingkod sa Diyos. No, magiging mabunga tayo. Magiging masagana tayo. Bilang isang pastor, yun po. No, huwag kayo pumunta sa church na maghanap na lang kayo ng mali. Huwag yun. Hindi kayo lalago doon. Kahit saan kayo pumunta, kung yun ang inyong paniniwala, hindi pwede yun. No? Dapat kahit malit lang yung ating church, no? Kung yun yung ating pinagkukunan ng lakas, pinaguhugutan natin ng katotohanan, no? Matuwa tayo. Matuwa tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay. Tingnan niyo mabuti. Servant. Dito, mababasa natin, no, ng ating Panginoon ay naglalakad, no, nagtuturo, nagpapagaling ng mga may sakit. Parang sa panahon natin ngayon, wala nang milagro. Meron pa bang miracle? Meron pa ba? Parang wala na tayo natanggap. Praise God. Parang hindi na tayo namumuhay sa salita ng Panginoon. Puro tayo na lang. Wala nang miracle, sabi sa Longgo. Praise God. Wala nang miracle ang buhay natin. No, parang hirap na tayo, no, pagod na, ano pa ba? No, parang nangangapa na tayo kung saan tayo pupunta. Siguro dahil sa labis-labis at sobra-sobra ng ating mga karunungan. Kasi ang karunungan, yun ang nagbibigay sa tao ng kapahamakan. Kapag ang karunungan na sinasabi natin ay galing sa iyo, galing sa tao, yan po ay magdadala sa taong yan sa kapahamakan. Pero yung karunungan na galing sa Diyos, yun po yung mag-aangat, magdadala, at magtuturo sa atin patungo sa isang tamang pamumuhay. Iba yung mundo ngayon, marunong na eh. No? So ano ngayon nangyari sa karunungan ng tao? Diba? Salot. Ano pa ba? Yan, kanya-kanya silang awayan. Yung away nila, nadadamay tuloy tayo. Praise God. Pastor, wala ba tayong dito? Wala ba tayong bahagi? Mayroon. Mayroon. Bilang isang Kristiyano. Anong gagawin? Pray. Pray. Kaya wala nang himala ang buhay natin dahil tayo ay lack of prayer. Kaya parang wala nang testimony, wala nang patotoo. Yung mga simpleng bagay, nakakalimutan na natin. Kunting kimbot lang, tingin tayo sa cellphone natin. Kunting galaw lang, kailangan na sa tabi natin ang ating mga cellphone. Kahit anong ating gawin, naglalaba, naguhugas ng plato, kumakain, nasa CR. Ano pa ba? Bagitin ko ba lahat? Praise God. Praise the Lord. Lagi na lang tayo sa ating mga gadget. Nakakalimutan na natin na bilang mga lingkod ng Diyos, napakahalaga ng ating responsibilidad. Sabihin nga po natin, responsible. Ayan, responsibilidad. Ikaw yun eh, ako yun, tayo yun. Huwag natin kalimutan ito, mga kapatid. No, meron kang malaking bahagi na ginagampanan sa mundong ito. Dahil
sa ikaw ay nagiging Kristiyano. Amen? Ngayon, kung ang tingin mo sa buhay mo, happy-go-lucky ka lang, go ka lang, punta ka lang sa gusto mo, gawin mo yung ibig mo, nasana yung ating pagiging Kristiyano. Gagawa natin yung ating nais. Praise God. Praise the Lord. Okay. Minsan ako po'y nalulungkot. Pero minsan ang lungkot ko, iniiyak ko na lang. Praise God. Pagkatapos mo kasing umiyak, bibigyan ka ng Holy Spirit ng joy, kagalakan. Samantalang naglalakad. Praise the Lord. Hallelujah. May-ari ng mundo naglalakad. Nangangaral. Samantala tayo, ginawa niya lang. Kung meron man po tayong dapat gawin model o magandang halimbawa sa ating buhay, yan po ay walang iba, kundi si Jesus. Wag po si pastor. Si pastor ay nagdi-deliver lang ng mensahe ng Panginoon. At karamihan, kadalasan, si pastor ay maraming ginagawang sablay. Amen? Praise God. Pastor, marami ka palang ginagawang sablay. Di, wag ka na mangaral. Okay. Sinong tatayo dito? Sinong mangaral dito? Mabuti nga. Napakabait ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Kasi kahit gumagawa tayo ng kamaliang araw-araw, hindi pa rin tayo inaalisan ng Holy Spirit. Hindi pa rin tayo tinatalikuran ng ating Panginoon. Praise God. Kaya mahalin natin ang ating church. Praise God. No? Pasensya na kayo pag sinabing church, bakit pastor yung church nyo, hindi pa naman ninyo yan Praise God. Kaya nga minsan maraming natitisod Kasi akala nila, sila yung magbabayad ng church. Praise God. Nasa church ka. Kung magbigay ka. Kung ayaw mo, huwag. Ang mahalaga, nasa church ka. At dapat mo tanggapin kung ano ang itinuturo ng isang pastor sa church. Amen? Si pastor kahit kailan hindi niya nagbibigay ng obligasyon sa inyo. Diba? Kapag nagbigay ka, sabi niya, magbigay ka ng masaya. Kung hindi ka masaya, di huwag ka magbigay. Kung ano lang ang iyong, saan ka masaya. Praise God. Praise the Lord. Naglalakad si Jesus, ang purpose niya ay magturo at mangangaral sa mga nayon, bayan at mga komunidad. Naglalakbay siya. Dito sa kanyang paglalakbay, nangangaral siya at maraming mga himala. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Praise God. At habang siya nangangaral, mayroon isang teacher o leader ng isang relihiyon na nakarinig sa kanya at nakita ang mga himala at kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Sa chapter 9 ng Mateo, mababasa niyo yan kung sinong taong ito na tinutukoy ko rito. Siya isang guro. Siya isang leader ng bansang Israel. Marahil, nakita niya ang mga kagilagilalas, ang mga mahimala, ang mga makapangyarihan na salita at turo ng ating Panginoon. Pero ang tanong mga kapatid, praise God, ba't sa panahon natin ngayon,
Wala nang himala, wala nang kapangyarihan. Wala nang kapangyarihan, wala nang lakas ang salita ng Diyos. Ano ba ang dahilan? Dahil sa hindi natin paniniwala. Don't believe. Hindi tayo nanampalataya sa salita ng Diyos. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Praise God. Kami hanggang ngayon, nabubuhay kami sa himala ng Diyos. Hindi kami kinukulang. Hindi kami kinakapos. Praise God. Yun ang himala ng Panginoon. Sino yung gagamitin? Marahil isa kayo. Gagamitin ng Diyos. Bakit nagawa nyo? Kasi nangusap sa inyo ang Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa lingkod kong ito, tinitiyak ko sa inyo, natatanggap siya ng pagpapala mula sa Diyos. Chapter 25 ng Mateo, kung sino man yung nauuhaw at pinainom natin, yung hubad at binigyan natin ng damit, ang walang matirahan at ating pinatira, ano pa? Yung walang makain at ating pinakain, hindi natin sa Kanya ginawa yun. Sana, kanino natin ginawa? Sa Diyos. Dapat po maunawaan natin ito bilang mga servant, mga lingkod ng Diyos. Na yung ating mga ginagawa ay hindi yan nawawala sa harap ng Diyos. Kaya huwag ninyong tipirin ng Panginoon. Huwag ninyong bigyan ng sukatan ng Diyos. Kasi ang Diyos kapag nagpala, ano sabi niya? Takal. Praise God. Yung aking pong mga sinasalita sa inyo sa umagang ito ay mga pangako ng Diyos. Praise God. Kasi tayo ngayon, we are living sa mga promises, mga pangako ng Diyos. Kasi pag binanggit natin yung salitang servant, yun po yung pinakamahirap eh. Servant. Maglilingkod ako. Praise God. Iba yung servant noon. At ganun din ang servant ngayon. Pero iba na. Iba na. Tingnan ninyo. Makikita ninyo yung katotohanan sa ating pag-aaral ngayong umaga. Praise God. So lumapit siya sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus. Ano sabi niya? Panginoon, sasama ako sa inyo kahit saan po kayo. Kahit saan kayo pupunta. Sumagot ang Panginoon, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang sariling tahanan. Praise God. Praise the Lord. May lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, pero ang anak ng tao, wala man lang sariling tahanan. Yung kasi yung meaning ng ating pagkaunawa, how to become a servant of God. Ay, ganun pala. Wala akong matirahan. Mas mahigit pala yung aso. Mas mahigit pala yung ibon. Samantala ako, magsiserve ako sa Panginoon. Maghihirap ang aking buhay. Mawawalan ako. Praise God. Praise the Lord. Yun ba yung inyong pagkakaunawa ng servant? Tinitingnan ng Panginoon yung ating puso kung gaano ba katotoo para tawagin tayong servant ng Lord. Amen? Hebrew chapter 4 verse 13. Lagi ko sinasabi ito eh. Hebrew chapter 4 verse 13. Walang makakatago sa Diyos. Ang lahat ay hubad
at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po natin ito makukuha sa pamamagitan lang ng salita. Dapat po ito humihingi ng katuwiran. Dapat po ito nagbubukas ng ating puso. How to become a servant of God. Praise God. Kung paano tayo magiging lingkod ng Diyos. O sinabi lang ng Panginoon, may lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao, wala man lang mapahingahan o kaya tahanan. Ano sabi ng leader ng Israel? Ano sabi niya? Ano sinabi niya? Pag mayroon kayo sinabi, dinadagdagan nyo. Kasi walang sinabi. Amen? Tingnan nyo mabuti yung Bible. Bakit wala siya sinabi? Bakit wala siya sinabi? Ayaw niya. Kaya lang siya nagsasabi, Guro, sasama ko sa inyo kahit saan ka man pumaroon. Kasi gusto niya yung magandang magandang sitwasyon. Kinikilala siya. Kilala siya. Mataas siya. Praise God. Sa mga puso na hanggang ngayon, mayroon pa rin ganyan. Nangangaral ng Panginoon, nagtuturo siya sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang anak ng tao pupunta sa Jerusalem, siya ibibigay sa mga leader at hahatulan ng tao. Aba, nung marinig ng mga alagad, praise God. Nag-away-away sila. Sino kaya yung magiging ano natin? Sino kaya? Ako dapat. Okay, ikaw. Payag ka ba na wala kang matirahan? Payag ka ba na wala kang pugad? Amen. Kung minsan, ginagamit ito ng Panginoon para subukin ang ating puso. Para dalhin ang ating isipan sa isang matuwid na pag-iisip. Na kung minsan, tayo lagi ang tama. Ang salita ng Diyos ay baluktot. Mga kapatid, sorry po, medyo masakit ito. Pero ito ang katotohanan. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo, pero pagdating sa implementasyon ng salita ng Diyos, hindi natin matanggap. Hindi natin maunawaan. Kaya yan, ang buhay natin wala ng himala. Lack of understanding. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Ang tao napapahamak dahil sa kakulungan ng karunungan. The people will perish because lack of knowledge. Kaya kung napapahamak ang buhay natin, huwag ka naman isi sa iba. Huwag mo na ituro sa iba. Alam mo gagawin mo? Magbalik loob ko sa Diyos. Tanggap ka niyan. Amen? Amen. Kaibigan natin, magulang natin, tatay natin, kapatid natin, kung minsan kapag nagkakasala tayo, hindi tayo matanggap. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Tanggap ka ng Diyos. Kasi may purpose ang Panginoon sa buhay mo. May layunin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo naging Kristiyano. Wag na nga lang yan. Okay. Dapat po maunawaan natin ang halaga o ang kahalagahan ng calling ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Atty., kapag ang isang tao
mayroong calling sa Diyos at hindi niya tanggapin, ang tawag sa kanya, ano? May kuliling. Imagine mo, guro ng Israel, leader, teacher, may kuliling. Kasi, nagpresenta sa Lord, sama ako sa inyo. Susunod ako sa inyo. O ano sinabi ng Panginoon? Ano? Pagin tubig. Saan si Mike? Mike, pagin tubig. Dito ka. Ayan. Parang si Mike, nagpipreacher din to eh. Ano? Nagsasalita ako, nagsasalita din siya dan. Tubig muna, Mike. Ayan. Para mabawas-bawasan yung kasalanan. Hallelujah. Sorry. Praise God. Pag magsalita ako rito, makinig naman kayo. Namamawas na si Pastor, makatulala muna na. Praise God. Please lang. Please lang. Hallelujah. Praise God. Sandali lang to. 3 oras kalahati. Hallelujah. Praise God. Servant, napakahalaga po nito para sa atin. Kasi dito magsisimula. Salamat. Ayan, salamat. Kasi dito magsisimula, nagagawin ng Diyos ang napakagandang kalooban niya sa buhay mo. Praise God. So, ano nangyari? Wala na. Sali-salita ka tapos yun pa lang yung narinig mo, 2 pa lang yan. Umayaw ka na kaagad. Kasi, naitanim sa isip natin, nailagay sa puso natin, ng buhay ng Kristiyano ay buhay mayaman. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto mo ba maging servant? Sige. Gusto mo bang sumunod? Sige. Pero ito ang pauna ng Diyos sa atin. May lungga ang asong gubat. No? Lungga, no? Ano ba yan? At may ibon, may pugad ang mga ibon, no? May kulungan ang mga asong gubat. Lungga yan eh. Hindi na natin ngayon magagamit yung mga lungga kasi kabundukan yan eh. Nandito tayo ngayon sa kabihasnan. At may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. Praise God. Okay. Umayaw siya. Umayaw. Kasi may mga Kristiyano, isa lang ang kanilang inaayawan na sila ay mag-serve, maglingkod sa Panginoon. Yun lang yun. Praise God. Matthew chapter 9. Buksan natin. Matthew ilan yung verse ng chapter 9? 38? Sige, buksan natin. Chapter 9. Praise God. 38 ba o 37? 38, ano? Sabi dito sa 37. Kaya nga sinabi niya, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami ang aanihin, ngunit kukunti ang mag-aani. 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng aani. Kaya nga sinabi ko kanina, iba yung servant noon, ang pagkatawag na servant noon, kaysa servant ngayon. Tayo ay mga servant ng Diyos.
Bilang mga servant ng Diyos, ito yung trabaho natin. Makinig, church, mabuti. Makinig mabuti. Ang trabaho po ng mga servant ngayon ay, harvest. Sabihin nga po natin, harvest. Mag-harvest tayo. Pero dapat, idaan natin ito sa prayer. Prayer. Dapat ang isang Kristiyano na pupunta sa anihan o mag-harvest, dapat siya ay karapat-dapat. Sa anong pamamaraan? Through prayer. Sabi ng Panginoon idalangin ninyo. Idalangin ninyo. Kasi kung ang ating sarili lamang ang ating dadalhin sa harap ng Diyos na lack of prayer tayo, malamang, hindi magtatagal, tayo ay gigive up. Tayo ay aayaw. Pero kung ang ating buhay as a servant of God ay balot na balot, punong-puno sa pananalangin, bubuksan ng Holy Spirit ang ating spiritual na pananaw. Upang pupunta tayo sa field. Sa field. Ano ba yung field? Ano ba yung, para umani. Praise God. Maraming aanihin ngayon. Marami ang hindi Kristiyano ngayon. Marami ang hindi nakakilala sa Panginoon. Walang relasyon sa Diyos. Sila yung ating misyon. Amen? Tinawag tayo ng Diyos para magmisyon. Pero kapag hindi mo ginawa ang misyon, ang mangyayari sa buhay natin is consummation. Maari kalaban mo biyanan mo. Literal yan. Kalaban mo kapatid mo. Kalaban mo nanay mo. Kalaban mo kapitbahay mo. Kasi hindi natin sila ina-harvest. Sila yung dapat i-harvest. Tingnan nyo kapag tayo ay pari-parihong Kristiyano at naglilingkod as a servant, napakaganda po ng ating tahanan. Kahit mayroong pagsubok, happy-happy lang. Kahit kulang, go lang. Praise God. No? Kahit wala nang ulam, nakangiti pa rin. Amen? Praise God. Yun yung kainaman. Praise God. No? So sabi niya, inutusan ko kayo para tingnan nyo. Tingnan nyo. Praise God. Kaya minsan mga kapatid, parang hindi natin magawa ito. Kasi medyo masakit man isipin at masakit man sa katotohanan, pero ito ang katotohanan. Na hanggang ngayon, pikit pa rin ang ating mga mata sa katotohanan. Hindi pa rin natin nakita ang tunay na kasagutan, ang tunay na kailangan ng ating mundo. Amen? Praise God. Ano ang tunay na kailangan ng ating mundo? May gagamitin siya as a servant. Sino yun? Sabihin mo nga, sige, huwag kayo mahiya. Ginagamit sa kabayo yan. Tigidig. Praise God. May gagamitin siya as a servant. Huwag mo na tingnan kung ano yung mga sa paligid mo. Sino ba yung perfect? Sino ba yung tama? Sino ba yung ganito? Wag. Walang church na perfect. Walang taong tama. Walang pastor na tama. Kasi sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Lahat tayo nagkakasala. Praise God. Pero mayroon isang perfect. Amen. Sino? Si Jesus. At itong Jesus na ito, na sinasabi ko sa inyo, siya yung magbibigay sa atin ng buhay na mayroong kaganapan.
Praise God. Hallelujah. Ito pa. Balik tayo sa Lucas chapter 9. Gusto ko po makita natin ito. Napakahalaga po nito mga kapatid. Asya na siya. Pasensya na kayo hanggang ngayon mata ko malabo pa. Luke chapter 9. Okay. Ito sabi. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po munang ninyo na ipalibing ko ang aking ama. Ayan, ano? Medyo i-discuss natin ng konti ito. Praise God. Sabi niyo doon kanina, ng isa, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, susunod ka, ito yun ang buhay mo. Ito ang buhay mo. Ha? Tapos may isa rito, hindi siya nag-alok. Hindi siya nagpresenta. Ha? Praise God. Ang Panginoon mismo ang tumawag sa kanya. Panginoon mismo ang nagtalaga sa kanya. Sabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Anong sagot? Panginoon, hayaan niyo muna akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Ang sagot ng Panginoon, hayaan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang patay. Pastor, mukhang mahirap unawain nyo na. Meron bang patay na pupunta sa sementeryo at yung isang patay, tutulungan siya para ilibing ang kanyang sarili? Ano ba? Praise God. Hallelujah. Kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, tayo ay patay, spiritual. Amen? No. Kaya lang tinawag siya ng Panginoon dahil ang lalaking ito na magpapalibing ng kanyang magulang, mayroon siyang personal na relasyon sa Diyos. Sa madaling salita, tinanggap niya ang Panginoon, kilala niya ang Panginoon. Alam niya kung sino itong Panginoon na ito. Praise God. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, ano nangyari? Reason. Ano yung reason sa Tagalog? Marunong pala ako mag-English. Dahilan. Dahilan. Mga kapatid, ngayong umaga, kanya-kanya tayong dahilan. Amen? Amen. Lahat ng mga nandyan, magsabit ng Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Hukayin natin yung dahilan nyo. Dahilan nyo. Kasi dahilan niya ito eh. Praise God. Panginoon, susunod ako sa inyo. Pero hayaan mo na ninyong ipalibing ko ang aking ama. Mahalaga po yun. Sa literal na pangungusap. Mahalaga yan. Pero ang katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Nilalamayan ng kanyang mga magulang, nasa kabaong ang kanyang mga magulang, bakit nandoon siya sa harap ng Panginoon? Bakit nandoon siya?
Ang tawag dyan, sa mababaw na salita, is alibay. Alibay. Rason. Katuwiran. Hindi lang masabi ng Panginoon sa kanya, nagsisinungaling ka lang eh. Totoo ba nasa lamay ang kanyang ama? Ganun ba talaga kasama ang Panginoon? Nasabi niya sa iyo, hayaan mo na yung patay para maglibing ng kanilang patay. Praise God. Pero sabi ng Panginoon, ikaw, sumunod ka. Mayroon kang malaking gawain, mayroon kang malaking responsibilidad na dapat gampanan. Praise the Lord. Hallelujah. Kung minsan ang buhay natin, kaya nagkaganyan-ganyan dahil ang dami natin laging rason, katuwiran. Praise God. Sabi ng Panginoon, sino man nagmamahal ng kanyang buhay ay mawawalan. Ang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon at sa kanyang salita ay magkakaroon. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Praise God. Bakit hindi na pinauwi ng Panginoon ang isang lalaking ito? Bakit kaya hindi na pinauwi? Eh kung ako may tatay ako tapos nilalamayan, magpaalam ako sa Panginoon, sasabihin ko sa Kanya, Panginoon, sandali lang. Palibing ko muna tatay ko. At sabihin sa akin ng Panginoon, hindi na, bayaan mo na yan, bayaan mo na. Ano kaya tingin mo sa Panginoon? Magagalit ka. Amen? Ano ba naman Jesus? Anak ka pa naman ng Diyos, tapos ganun yung mga, ay siga. Alam mo naman ang tao, kapag ayaw niya, gagawa ng alibayan. Amen? At sana wag natin gayahin ito. Hindi lang masabi ng Panginoon, sarap mo ng madla eh. Sinungaling ka eh. Pati tatay mo, ginagamit mo. Ayaw mo lang talaga sumunod. Amen? Nagsisinungaling ka. Pero salamat sa Diyos. Dahil kadalasan tayo ay nagsisinungaling. Tayo ay gumagawa ng masama. Tayo ay lumalayo sa pagkatawag ng Diyos. Gumagawa tayo ng ating sariling paraan. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin at napakalakas ng tinig ng ating Panginoon na sinasabi, anak, humayo ka, gagawin kitang isang disipulo para maraming i-harvest, dadalhin, at ikaw ay mag-aani ng pagpapala. Praise God. Tingnan mo ngayon sa panahon natin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Ang daming dahilan. Daming rason. Siguro na sabi ng lalaking ito para wala ng rason, para makauwi lang ako, maka-escape lang ako. Praise God. Gagamitin ko na yung aking ama. Hallelujah. Praise God. Ipinahalagahan niya yung patay. Ang buhay hindi niya pinapahalagahan. Yun ang ibig sabihin ng hayaan mo na yung mga patay. Nailibing ang kanilang patay, pero ikaw, sumunod ka sa akin, ipangaral mo, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Praise God. Ginagawa ba natin to? Kung bakit hindi na pinauwi ng Panginoon ang lalaki? Dahil alam niya, pag umuwi ito, mag-iiba isip. Amen? Pag nandito sa church, ang ganda-ganda ng ating iniisip eh. Ang ganda-ganda ng ating mga plano. No? This is a good desire. No, maganda itong pagnanais ko para sa Panginoon. Subukan niyong umuwi. Nasa kalsada pa lang, ano nangyayari? Nakalimutan na ang aral ng ating Panginoon. James chapter 1, verse 6 hanggang 7. Isa na lang, matatapos na tayo. Santiago chapter 1, verse 6
7. Sabi nito ni James, hallelujah. Ito, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang kanyang nais. Kaya ngayon dahilan din na pinauwi ng Panginoon eh. Ipinakita ng Panginoon kung gaano ka-importante, gaano kahalaga. No? Ano ba yung priority ng Panginoon sa buhay natin? Praise God. Eh di pastor, magpapastor ako. No! Hindi sinabi ng Panginoon na nagtatrabaho ka, mag-resign ka. Kuha nyo? Amen? Naghahanap buhay ka, talikuran mo yung hanap buhay mo. Hindi yan kahit kailanman sinabi ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin niya? Ang gusto ng Diyos kung bakit tinawag niya yung mama, yung tao, dahil gusto niya na kahit saan siya, sa opisina, sa school, naglalakad, sa travel, kailangan mangaral siya. Ipagpapatutuo niya ang kabutihan, ang pagbabago, at ang pagmamahal ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit ang church mahirap lumago? Praise God. Ang mga membro hindi na nagsishare. Hindi na nagbabahagi. Hindi na nagtitestimony ng mga good things. Yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa kanila. Punta tayo sa simbahan, akala natin banal tayo. Pagbalik natin, parang wala tayong pakialam sa kanila. Eh, gusto mo magbago? Punta ka sa church para marinig niyo si pastor. No! As a member of our church, amen, isa tayo sa bahagi ng iglesia. At bilang bahagi ng iglesia, mayroon kang authority. Mayroon kang karapatan na ipamulat sa kanila, ipakita sa kanila na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mabiyaya, at higit sa lahat, Diyos na nagbabago ng buhay ng isang tao. Ibahagi mo. Amen? Hindi naman kailangan na magpastor ka para kasama mo sa trabaho, pwede kang minsan napakalungkot. Hindi man lang tayo makitaan. Ako may ugali ako. Pag lumabas kami ni Mr. Eva, isa lang naman yung aming labasan eh. Kung hindi Jollibee, McDo. Ugaling ko lagi yan. Pag upo ko sa upuan, bagsak puwit, praise the Lord. Amen? Amen. Praise God. Lilingon ng katabi mo. Nandiyan pa ba kayo? Pero pag umupo ka, akala mo, santo. Nakaganyan pa. Umupo kayo ng bagsak puwit. Nakasalampak sa upuan. Tapos sabay, praise the Lord. Amen. At hindi ho nagtatapos dyan. Pag dumating na ang iyong order, malalaman na kung talagang ikaw ay servant ng Lord. Kasi ang servant ng Lord, pag umupo, thank you Lord, praise the Lord, hallelujah. Bago sumubo ng masarap na pagkain, kung masarap man yung ating kinakain, ano ang gagawin? Ano ang gagawin? O Panginoon. Amen. Hindi ka man lang makakitaan
na ipinagdadasal mo ang iyong kinakain. Praise God. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, yun ang ating kailangan. Very alert tayo sa mga ganyang bagay. Kapag yun ang iyong ginagawa, yung katabi mo lang magkakaroon ng question mark sa isip yan. Ngayon, naghanap na yung born again. Magtatanong agad yan, Christian po ba kayo? Kung hindi man siya Kristiyano, titingin sa'yo yan. Paano siya tumingin? With smile. Amen? Sa isang simpleng pamamaraan, na masasabi ko ngayong umaga na isang katotohanan, mabigyan natin ng kagalakan ng ating kapwa. Ganun yun sa akin, minsan nagtatanong. Christian po ba kayo? Hindi ako Christian. Ano kayo? Pastor. Pastor, pwede ba ipag-pray natin si ganito? Pwede. Kailangan Kaya sabi ni Peter, lagi tayong magiging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Prepared ka lagi. Para pag mayroon pagkakataon, banat, gawin mo. Praise God. Hallelujah. Hindi yung, hiya ako. Bakit natin kaya? Sino man nagkakahiya sa atin, sa harap ng mga tao, ay ikahiya din ng Panginoon. Pagdating, sa muling pagbabalik niya, kasama ang libo-limbo at mga banal na anghel. Doon po yun sa Lucas, mababasa natin chapter 9. Basahin yung buo. Praise God. Hallelujah. So, huwag na tayo mag-alibay. Huwag natin itatwa ang Panginoon. Amen. Sa isang simple at napakadaling paraan, pwede kang gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Huwag ka nang umuwi. Ngayon, baka literal ito. Pastor, hindi na ako uwi. Umuwi ka. No. Pero, dapat ikaw ay buhay. At ang iyong mahal sa buhay, patay, nang ibig sabihin ng patay, walang relasyon sa Diyos, buhayin mo. Sa anong pamamaraan? Share. Share love one another. I-share mo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ipakita mo sa kanila na ang Diyos ay mapagpatawad. Ipakita mo sa kanila na ang Diyos ay makapangyarihan. Ipadama natin sa kanila na ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Silanganan Community Christian Church ay isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Hallelujah. Alisin na natin yung mga panimulayang aral. Lagi tayo nakamasid sa ating mga bawas. Bawasan natin yun. At ilaan natin ang ibinabawas natin panahon sa gadget. Ilaan natin sa salita ng Panginoon. Panghuli. Lucas 9. Basahin natin uli. Magtatapos na po tayo. No? Huwag na po tayo mag-alibay. Alam ng Diyos ang puso mo. Kilala ka ng Panginoon. Amen? Sige. Hindi naman sinabi ng Diyos, alisin mo yan. Lumayo ka dyan. Basta yung posisyon mo ngayon, kung saan kayo nilagay ng Diyos, gamitin mo. Makapagbabahagi ka lang. Makapag-share ka lang ng salita ng Diyos. Hallelujah. Driver, abang mayroong pasahero. Kilala niyo ba si Jesus? Ilang minuto lang naman kayo magsama. Diba? Kung magalit siya sa'yo,
Eh kung ayaw niyo magbayad, huwag mong pabayarin. Amen? Kaya ba yan? Brother Mervin, Michael, kaya ba yan? Sa susunod, no? Nalugi ka ng 500 eh. Sa susunod mong pasahero, titriplihin ng Diyos yan. No? Magbabayad sa'yo ng, Hoy, ano nangyari? Praise God. Baka sinakyan. Sige. Tayo na lang. Tayo na lang muna. May kuryente pa rin? Ha? Nabunot? Galit si Satanas ha? Nagdabog. Huwag niyo hawakan yung wire na yan naman. Nasa loob pala yan. Okay. Nagdabog si Satanas, nagalit eh. Praise God. Okay. Last. Pagod na ba kayo? O dito na, sige na. Ayos na yan. Dito na kayo. Okay na ba kayo? Pagod na? Gutom na? Praise God. Sabi ko po sa inyo, lagi ninyong ilagay sa isip na tayo ay servant. Servant. Sa anong paraan, pagkakataon, at sitwasyon, lagi mong isipin na ikaw ay servant. Bilang isang servant, naglilingkod ka sa Diyos. Sige na, bayaan nyo na. Okay na. Ano nangyari? At, hindi ito exempted. Sa eskwelahan, sa mga school, mga young people, yan, no? Pwede kayong mag-share. Pwede nyo ibahagi si Jesus. Ipinapakita nito ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, dapat hindi natin sinasayang. Hindi natin sinasayang. Praise God. Panghuli. 61. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo. Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan mo na ninyong magpaalam ako sa aking kasambahay. Praise God. Malinaw ba o malabo? Simple lang ito mga salita eh. Ipinakikita ng salitang ito ang pinakamahalaga, priority sa buhay natin. Hindi naman sinabi ng Panginoon, habang buhay, hindi ka na uuwi. Habang buhay, hindi ka na magpapaalam. Ipinapakita ng salitang ito, yung preparation. Na kung minsan, ang dami nating alibay. Hayaan mo muna ako, Panginoon, na magpaalam sa aking kasambahay. Praise God. Praise the Lord. Anong sagot ng Panginoon? At ganito naman ang tugon ng Panginoon. Praise God. Lagi nating isipin sa lahat ng ating mga ginagawa patungkol sa Panginoon, mayroon tugon ang Diyos. Huwag nating unahin ang ating
sariling pagpapasya. Huwag nating bigyan puwang ang ating sariling kalooban. Bigyan nating halaga ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Para hindi masayang. Para hindi masayang. Ano ang tugon? Hayaan mo muna akong Panginoon magpaalam sa aking kasambahay. Okay. Alam ba ng kasambahay mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, na Kristiyano ka? Alam ba nila? O di ba? Kung ipinamumulat natin at ibinabahagi natin sa kanila ang katotohanan na matagpuan natin sa salita ng Diyos, hindi na tayo dapat magpaalam. Kaagad igagrab natin. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mayroon itong malaking impact sa buhay natin. Kaya dapat sa panahon natin ngayon, hindi naman kailangan magiging pastor ka para ikaw ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi naman kailangan ikaw ay maging isang manager. Hindi naman kailangan ikaw ang nagmamayari ng company. Hindi naman kailangan mamimigay ka. Ang mahalaga, pinatutuhanan mo at ipinapakita mo na ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Gawin mo. Gawin mo. Kaya sana, sa oras na ito, wala nang mag-aalibay. Wala nang rason. Wala nang katuwiran. Kasi alam natin na kahit saan dako tayo ng mundong ito, maaari tayong gagamitin ng Panginoon. Lagi yung katuwiran natin, bahay. Sabi ng una, papalibing yung kanyang tatay. Sabi ng pangalawa, uwi mo na siya sa kanyang bahay, magpaalam. Isamantala, sabi ng una, wala man lang lungga, o ang aso ay may lungga, ang ibon may mga pugad, pero ang anak ng tao, wala man lang mapahingahan. Salungat yata yung ating paniniwala sa sinasabi ng Biblia. Nakakita na ba kayo ng lingkod ng Diyos na namatay sa gutom? Wala. Nakakita na ba kayo ng lingkod ng Panginoon na naglalakad sa kalsada? Madungis. Walang damit. Okay. May mga bahay na tayo. O nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Comfort zone. Lugar na kung saan mayroon tayong comfort. Ang buhay natin Kristiyano, hindi tayo nakukomport ng mga material na bagay. Nakukomport tayo. Mararanasan natin ang tunay na kagalakan at kapahingahan kapag nagawa natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Praise God. Ano sabi ng Panginoon? Basahin natin, baka magkamali ako. 62. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Baka sinasabi natin, okay na ako. Pagdating pala sa Panginoon, bagsak. Pag sarili natin ang ating gamitin, bagsak tayo. Ito yung pamamaraan ng Diyos. Lingon tayo ng lingon. Tingnan mo yung nangyari sa asawa ni Lot, lingon ng lingon. Kaya nagiging haliging asin.
Praise God. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo lumago, umunlad sa mga kaloob na nanggagaling sa ating Panginoon. Lagi nating isipin na ikaw ay mayroon talento na ibinigay ng Diyos. Amen? May talent ka. Ang problema nga lang, yung talent mo, anong ginawa mo? Anong ginawa sa talent? Ha? Isa na nga lang binaon pa. Praise God. Samantala, yung mayroon 10 responsibilidad, nagsipag. Yung mayroon 5 talento, nagsipag. Ikaw, isa na lang yung talent mo. Ibinaon mo pa. Panginoon, alam ko na kayo'y mahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo tinatanim. Hinharvest ninyo ang hindi ninyo tinamnan. Natakot ako, Panginoon. Kaya ito, ibinaon ko sa lupa ang inyong kayamanan. Sabi ng Panginoon, palakpakan! Magaling! Praise God. Dapat harap tayo sa Panginoon na mayroong kagalakan. Amen? Amen. Now, dapat tatawagin tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian na mayroong kagalakan ng ating mga puso. Sabi niya, oh, welcome. No? Welcome. Good and faithful servant. Yamang mapagkatiwalaan ka sa maliit na halaga, magmamana ka ng malaking halaga. Pumasok ka sa aking kagalakan. Ganon din yung tumanggap ng 5, pero yung tumanggap ng 1. Praise God. Praise the Lord. Takot. Takot. Ang takot ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang sino man nag-aararo at lingon ng lingon, hindi makakarating yan. Praise God. John chapter 4, verse 33. Magtapos na po tayo. John. Sabi dito, kaya nagtanong-tanong ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Praise God. Yung mga Kristiyano na hanggang ngayon, ang kanilang problema sa buhay yung pagkain. Pagkain. Magugutom ako. Mawawalan ako. Hindi ako makakain ng isang kainan. Puro pagkain. Sila yung pumunta sa bayan para bumili ng pagkain. Pagkatapos sila din yung kumain ng kanilang dala. Samantala ang Panginoon nang doon lang. Kasama ang babaeng Samaritana. Pero ano sagot ng Panginoon? Ano sagot ng Panginoon? Ang aking pagkain. 34? Malinaw eh. Oh. Tama. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking pagkain ay ito pa rin ang kalooban na nagsugo sa akin. Pagkatapos ay pinagawa niya tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Lulubog ba yung ngayong araw na ito? Na ma-accomplish natin yung pinapagawa ng Diyos? O araw-araw na lang tayong praise God. Ito, napakagandang pangako. Hawakan mo sa balikas yung katabi mo. Yan, sabi mo sa kanya, may magandang pangako ang Diyos sa iyo. Good and faithful servant. Ito yung pangako niya. Alisin nyo na yung kahirapan sa paglilingkod. Please, alisin nyo na yan. Kasi tayo naglilingkod ngayon to harvest. Harvest. Upang umani. 35. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinabi ko naman sa inyo,
Masdan ninyo ang bukid, hinog na ang mga trigo at handa ng anihin. Maraming mga bagay na nakaligtaan natin dahil sa pag-iisip natin sa mga material na bagay. Marami na ang nasasayang na panahon, marami na ang nawawalang oportunidad, marami na ang natapon ng mga oras dahil sa ating kawalang bahala. Antay pa ba natin na meron 10, 20, 30 na rocket bumagsak dito sa atin bago ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya, kapwa magagalak ang nagtatanim at ang nag-aani. Totoo ang kasabihang ito. Ang nagtatanim at iba ang nagtatanim at iba naman ang mag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghihirap dito at kayo naman ang aani ng kanilang pinaghihirapan. Church, ito yung ating sitwasyon ngayon. Kung tatanggihan pa natin ng Diyos, wala naman siya masabi sa atin. Kung minsan mayroon ako masamang masabi, akin lang yun. Praise God. Pero ang layunin ng Diyos sa atin, tayo ay tatanggap. Praise God. Sila yung nag-araro. Araro sila ng araro. Nagtanim. Pagkatapos ay umusbong, pagkatapos nag-uhay. Ngayon ay, ano na? Ha? Kaya hindi ba sinabi ba ng Biblia, tawagin niyo yung mga nagtanim. Yung mga nag-araro, tawagin niyo. Hindi na. Kasi sabi, iba ang nagtanim. Iba ang naghirap. Amen? Pero kayo ang tatanggap ng kanilang pinaghihirapan. Kaya totoo nga ang kasabihan. Iba ang nagtanim at iba din ang mag-aani ng kanilang tinaniman. God's Kaya ngayon, magtanim kayo. Para sa susunod na, God's victorious in next generation. Amen. Magtanim tayo. Sila ang mag-aani. Sila ang magagalak. Sila ang mag-iipon. Hindi mawawala. Hindi mauubos. Dahil tayo naman isang araw, babalik na tayo sa langit. Tumatanda tayo, nagkakaedad tayo. Pero yung mga sunod na henerasyon natin, sila yung ating pahalagahan. Gisingin natin sila, imulat natin sa kanila, ituro natin sa kanila, imold natin ang kanilang isipan kung paano maglingkod, paano magpuri sa ating Panginoon. At sila magtatagumpay. Ang tagumpay nila ay, kabiguan natin. Ang tagumpay nila, tagumpay natin. Ang tagumpay natin, tagumpay nila. Kaya sa mga nagpaplanong mag-asawa, praise God, hindi masama. Hindi masama. Sundin nyo lang ang ating katuruan ngayong umaga. At samahan kayo ng Diyos kung paano gawin, paano isagawa at implement ang mga aral na ito. Salamat sa Panginoon.
God's victorious. Next generation. Servant. Serve. Serve. Huwag mong ipagkait. Huwag mong itago. Kung kailangan mong itulong, itulong mo. Para lamang sa ikauunlad ng kingdom, ng kaharian, ng kalangitan. Yumuko tayo at manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Itinuro mo sa amin, Panginoon, ang mga nararapat namin gawin. Hindi na po kami kailangan lumingon palagi sa aming mga nakaraan. Ang buhay namin nakaraan, pangit. Walang direksyon. Madilim. Kabiguan. Kawalang katiyakan. Talikuran po namin ito, Panginoon. Sa kabilang banda, paharapin ka namin. Ang sabi mo sa iyong salita, hindi mo papatayin ang ilawan na andap-andap. Hindi mo babaliin ang mga tambong na hahapay-hapay. Ang aming pananampalataya po ngayon, Panginoon, katulad ng isang ilaw na andap-andap. Katulad ng isang tambo na kapag inihip ng hangin, humahapay at mayroon tendency ito na mabali. Ganon din po yung ilawan. Pero ang sabi mo po, Panginoon, hindi mo pa intulot ito. Hanggat sa hindi makita ang liwanag, lumiab ang ilaw na ito, tumibay at magiging isang puno ang tambong ito. Magagawa namin ito, Panginoon, kung aming foundation. Ang pundasyon, Panginoon, ng aming buhay ay ang iyong salita. Anumang baha, bagyo, hampas na malakas na hangin at alon, mananatili kami nakatayo, Panginoon. Dahil kayo ang aming pundasyon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Naway magiging katatagan, naway magiging tamang direksyon ng aming buhay bilang mga Kristiyano. Ang mga salita mo na aming napag-aralan sa umagang ito. Nais namin, Panginoon, magtagumpay ang aming mga anak. Kaya, Panginoon, sa panahong ito, tulungan mo kami na imulat sa kanila, ituro sa kanila, ilagay sa kanilang puso, ikintal sa kanilang isipan ang mga salita mo para sa kanilang kapakanan at kabutihan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri kita at dinadalangin sa pinapasalamatan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon.